Dumalo ang ilang government officials para sa ikauling araw ng Philippine International Nuclear Supply Chain Forum 2024. Ang programa ay pinangunahan ng Department of Energy mula November 13 hanggang ngayong araw. Ang detalye sa balitang pambansa ni Vel Custodio mula PTV Manila. Dinaluhan ng ilang mga opisyal ng gobyerno ang ikatlo at huling araw ng Philippine International Nuclear Supply Chain Forum 2024. Isa rito si Senator Sherwin Gatchalian na nagsulong ng Senate Bill 2506 para sa nuclear energy regulation. Nag-file ako ng version ko to create an independent atomic regulator pagdating sa safety, licensing, even transportation. So ito ay pinag-uusapan na namin sa Senado ngayon. Ang gobyerno natin meron ng kasunduan with the Korean government to do a feasibility study nitong Bataan Nuclear Power Plant. Bukod sa Bataan, nagsasagawa na rin ng site assessment ang Department of Energy para sa mga lokasyon na posibleng pagtayuan ng nuclear power plants. Ayon sa DOE noong 2019, nasa 70% na ang acceptance rate ng mga Pilipino sa paggamit ng nuclear energy bilang parte ng energy mix. Nakikipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa ilang mga pribadong institusyon at mga bansa para sa skills training sa operasyon ng nuclear energy. Meralco, meron din silang sariling mga scholarships. Ibang companies also are doing it, like ang mga major companies natin. And also, ang mga countries na ito nagvo-volunteer dan to host our students also, like Japan. We've had trainings also in France. At iba't ibang Canada, marami tayong scientists na pupunta na doon. Present din sa programa si Energy Regulatory Commission Chairperson and CEO Mona Lisa Dimalanta at Department of Health Secretary Teodoro Herbosa. Ayon kay Secretary Herbosa, malaking tulong rin ang nuclear treatment para sa cancer cure. Habang tinalakay ng mga delegado mula sa mga energy company ng South Korea ang nuclear supply chain development and advancement, habang nuclear safety naman ang paksa na ibinahagi ng Japan. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.